Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang pahayag mula sa isang crypto millionaire na si Ginoong Gordon. Ang sabi niya, "If you can't handle the dump, you don't deserve the life-changing pump." Sa madaling salita, kung hindi mo kayang tiisin ang pagbaba ng presyo, hindi mo rin karapat-dapat makuha ang malalaking kita kapag sumabog ang market. Pero ano nga bang ibig sabihin nito at bakit napapanahon ang kanyang mensahe? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang pahayag na ito, kung ano po ang ibig sabihin ng pahayag na ito. Ayan, check po muna natin yung actual na post or tweet dito ni Ginoong Gordon. Ayan. "If you can't handle the dump, you don't deserve the life-changing pump." Do you understand? Yan. At meron po siyang isinama rito na isang pump, isang chart. Yan, isa po palang chart na siyang ating ipapaliwanag dito. Ayan. Kung titignan po natin, malinaw na tinutukoy ni Ginoong Gordon ang volatility ng crypto market. Ang dump ay ang biglang pagbaba ng presyo, samantalang ang pump naman ay ang mabilis at malakas na pagtaas. Sinasabi niya na bahagi ng natural na cycle ang pagbaba at kung hindi ka matibay na makakasurvive sa dumps, wala ka ring tsansa na makasakay sa pumps. Kaya sa market impact, kapag naiintindihan ng mga traders na normal ang dumps, mas bumababa ang panic selling at mas nagiging matatag ang market movement. Ngayon ay ano naman po ang ipinapakita ng chart. Ayan, nakalakip nito. Ayan, mas maganda po pala yung yan, ito yung version. Mas malapit at mas malinaw po nating nakikita. Ayan, kasama po dito sa mensahe or pahayag ni Ginoong Gordon ang isang chart na nagpapakita ng long-term performance ni Bitcoin laban sa US dollar mula noong taong 2014 hanggang 2025. Makikita po dito ang iba't ibang market cycles na may malinaw na markings ng peaks, bottoms at saka drawdowns. Halimbawa, may cycle gains na umabot ng 9,920%, sinundan ng 2,100% at kamakailan lang ay 1,000%. Pero sa bawat cycle, hindi mawawala ang malalaking retracements o pagbaba ng presyo na nasa pagitan po ng 20% hanggang 60%. Sa market impact, ang chart na ito ay nagpapaalala sa mga traders na kahit sa gitna ng malalaking bull runs, lagi ring may malalaking corrections. Ang tamang mindset ay hindi po matakot kundi maghanda. Ano naman ang mga halimbawa ng mga dumps na naranasan ni Bitcoin? Kung babalikan po natin ang chart, may mga notable drops tulad po ng 39%, 40% at saka 33% sa mga naunang yugto. Sa mga mas bagong cycles naman, nakaranas siya ng 12%, 23% at saka 30% na retracement. Kung iisipin natin, kahit napakalaki ng gains sa long term, hindi ito nakukuha ng walang sakit ng pagbaba. Kaya kung hindi kayang tanggapin ng isang trader o investor ang ganitong mga dumps, mahirap talaga para sa kanya na umabot sa life-changing profits. Sa market impact, ang ganitong mga dumps ay nagiging oportunidad para sa mga matatag na traders na bumili sa mas mababang presyo, habang ang mga mahihinang loob ay lumalabas sa market. Ngayon ay ano ang mga naging reaksyon ng ibang mga users? Ayan. Sa mga sumagot sa post ni Ginoong Gordon, isa sa kanila ay si Hasan na nagsabing, "Dumps are opportunities to get in. Market makers make things easier for us but creates panic for the weaks." Yan, ibig pong sabihin niyan, para sa kanya, ang mga pagbaba ay parang sale o discount. Ang mga mahihinang loob lang ang natatakot, pero ang mga matatag ay nakikita itong oportunidad. Samantala,
Si NP Coin naman ay nagsabi na true. Some people expect pump after pump with no dips. Yan. Pinapakita nito na marami pa ring traders ang may unrealistic expectations na parang gusto nilang puro kita pero ayaw nilang makita ang natural na corrections. May isa pang user na si Bloody Jan na nagsabi na dump is a filter for the worthy. Sa madaling salita, ang pagbaba ay parang pagsubok para malaman kung sino ang long-term holders at sino ang madaling bumitaw. Sa market impact, ang mga ganitong pananaw mula sa community ay nagpapalakas po ng collective mindset na mas natural ang dumps kaysa katapusan ng mundo. Ngayon ay ano naman po ang pinaka-takeaway sa pahayag na ito? Ang pinaka-point ni Ginoong Gordon ay simple pero malalim. Kung gusto mong makuha ang malaking kita sa crypto, kailangan mong tanggapin na kasama po sa package ang matitinding pagbaba ng presyo. Ang volatility ay hindi po problema, kundi parte ng structure ng market. Hindi rin ito financial advice. Hindi niya sinasabing bumili ka ngayon o magbenta ka bukas. Ang mensahe ay tungkol po sa resilience at kung paano ang mga long-term holders ang kadalasang nakikinabang ng malaki. Sa market impact, kapag mas maraming tao ang makaintindi nito, mas titibay po ang market laban sa panic selling at mas magiging stable ang long-term trajectory ni Bitcoin at saka iba pang mga altcoins. Yan bilang panghuli, sa tingin ko po may malaking katotohanan sa sinabi ni Ginoong Gordon dito. Ang crypto ay hindi para sa mga madaling matakot at sumuko. Si Bitcoin at pati na rin ang ibang altcoins tulad po ni Ethereum, XRP at HBAR, lahat sila ay dumaan na sa malalaking dumps bago nagkaroon ng matitinding pumps. Kung titingnan po natin ang kasaysayan or history, ang mga taong naging matibay sa gitna ng 30% o 40% na pagbaba ang siyang nakakita ng libo-libong porsyentong pag-angat sa long run. Kaya tama ang punto. Kung hindi mo kayang tiisin ang dump, wala kang karapatang makuha ang life-changing pump. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.